Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 16 verse 14. At ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo ng may pagmamahal. And then 1 Thessalonians chapter 3 verse 12. Naway pasaganain at pag-umapawi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Overflow with love. Alam niyo po, pag pinag-usapan yung pag-ibig, ito yung isa sa pinaka-obvious na truth sa Biblia, Pero kadalasan hindi po obvious sa ating buhay. At marami po sa atin guilty, sa subject na ito. Kaya po, ang sabi po rito ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 16 verse 14, do everything in love. Kailangan po ay mag-umapaw tayo sa pag-ibig para magawa po natin ang lahat po ng pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kaya babalik tayo sa basic lesson natin this week, na ang Christianity nakasenter po yan sa pag-ibig. Kaya mapapansin nyo, even sa ating mga churches, ang kadalasan pong tema natin ay patungkol sa pag-ibig. Love God, love people, ganun po yung ating mga tema. Kasi totoo po yan, the greatest commandment sa Biblia ay yung pong mahalin natin ang ating Diyos at mahalin natin yung ating kapwa. At yung kautusan na yan sa Old Testament hanggang ngayon, sa New Testament, ay pinapaalala sa atin ng Panginoon. At even sa Bible, makikita nyo po na ang pinaka-powerful na spiritual force ay ang pag-ibig. Sabi sa 1 Corinthians 13:13, sabi dyan, and now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Kaya mapapansin nyo, ang pag-ibig, gumaganap yan sa ating mga buhay sa pamamagitan ng expression nito through faith. Kaya even ang faith natin nagiging powerful or effective kapag may taglay-taglay tayong pag-ibig. Yun ang sinasabi ng Galatians chapter 5 verse 6. Yung sinasabi sa Ephesians chapter 4 verse 15 na ang katotohanan, pagka yan ay sinabi natin o ipinangaral natin ng may pag-ibig, effective yan. Maging yung paglago natin, magiging mabilis, magiging fruitful tayo if we are rooted and grounded in love. Yun ang sinasabi ng Ephesians chapter 3 verse 17. At even sa Romans chapter 8 verse 37, sabi diyan na tayo po'y magtatagumpay through love. So malinaw po sa Biblia na nothing can separate us from the love of God that is in us in Christ Jesus. Sabi sa Romans chapter 8 verse 39, yung pag-ibig ng Diyos na inilagay sa ating puso, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, yan ang magbibigay sa atin ng tagumpay sa lahat nating ginagawa. Kaya makikita natin, magiging effective talaga tayo sa ginagawa natin sa ministry, even in our prayers, kapag taglay-taglay po natin ang pag-ibig ng Panginoon. Again, sinasabi ko nga po sa inyo, yan yung obvious truth na alam na nating lahat, pero hindi pa obvious sa ating mga buhay. Kasi ito po, nabibigyan ko lang kayo ng ilang mga example. For instance, in our worship, kung talagang taglay-taglay natin yung pag-ibig ng Diyos sa ating puso, ay madali sa ating ibigay sa Kanya yung ating time, treasure, and talents, o yung ating strength, yung ating resources, Pero kadalasan nakikita ko po marami sa atin, idinadamot natin yung ating oras, yung ating resources, yung ating sabihin na nating kalakasan sa Panginoon. Marami pagkalinggo absent sa church. Marami late. Pagdating sa offering, marami hindi nagbibigay. Pero sa ibang bagay, hindi sila maramot. At maging sa paglilingkod, maraming tao ay hindi nila binibigay yung kanilang buhay sa pagsiserve sa Lord. Madaling sabihin yung salitang worship, akala natin kasi yung worship pagkanta lang. Hindi po, buong buhay po natin dapat ang nagwo-worship. Kaya diyan pa lang makikita kung mahal natin ang Panginoon. Ito pa po, isang indicator, yung Word of God sa ating buhay.
Maraming Christian, sinasabi nila mahal nila si Lord, pero hindi nagdi-devotion, hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Ano po, wala silang quiet time every day. Ano po, busy sila sa maraming bagay. Ano po, kaya maraming ako nakikitang mga Christian workers, ano po, nagsiserve sa church, sa worship ministry, sa ushering, sa iba't ibang mga ministry sa church, sa children, sa youth, pero hindi nagdi-devotion yan. Ano po, mas gusto nila yung ministry, yung activity, pero hindi nila minamahal ang salita ng Diyos. Alam niyo po, isang indicator na tayo po ay nagmamahal kay Lord ay kung mahal natin yung kanyang salita. Yung po sinasabi ng John chapter 14 verses 21 ano po, and 23. Ano po, kaya sa ministry, maraming ano po, masisipag pero walang devotion. Katulad sila ni Martha, napapagod lang sa kanilang ginagawa. Ano po? Ito nakakalungkot. Maraming Kristiyano matagal na pong umaattend pero walang alam sa Bible. Kasi nga po, hindi nila minamahal ang salita ng Diyos. Ano po, mas mahal nila yung mga activities, ano po. Pero pagdating sa Word of God, hindi po sila nagmamahal. Kaya sabi ko nga po sa inyo, napakahalaga talaga na nagmamahal tayo kay Lord para mahalin natin yung kanyang salita. Even in prayer, ano po, marami sa atin kaya hindi nagpipray kasi hindi natin love si Lord. Wala tayong panahon para sa Kanya. Ganun lang po kasimple yun. At kung mag-pray man tayo, makasarili yung prayer natin. Hindi natin pinagpipray yung ibang tao. Pero kung taglay-taglay natin yung pag-ibig ng Lord sa ating puso, ano po, madali sa ating mag-pray. Ano po? At hindi lamang tayo magpipray pa tayo para sa mga concerns ng ibang tao. Ako nga po, isa sa panuntunan ko, huwag niyo pong sasabihin na pinagpipray kita kung hindi niyo gagawin. Dapat po pag sinabi natin sa isang kaibigan o sa isang tao na pinagpipray kita, huwag tayong magsisinungaling. Tiyakin natin na pinagpipray natin yung taong yun. Ano po kasi nakakahiya naman. Ano po, nangangako ka na pinagpipray mo sila pero hindi mo naman pinagpipray. Ano po? Pang-apat, sa ating po mga pagtitipon, ano po, sa pagsasama-sama sa church, ano po, sa fellowship, ika nga po, no, kung tayo may pagmamahal kay Lord, ano po, ay uunawain natin ang isa't isa. Ano po, hindi tayo magkukos ng mga conflicts, division, at kung ano-ano pa ang pag-aaway-away. Pero mapapansin nyo po, no, maraming problema sa church ngayon, kadalasan ay pinagagalingan ay yung pong mga conflicts, pag-aaway-away, pagtatalo-talo, ano po, at yun ang nagiging cause ng division. Kaya obvious po yan. Ibig sabihin, maraming mga Kristiyano hindi pa nila taglay-taglay yung pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga puso. Ano po? At sa evangelism, katulad po nung sinasabi ko po yesterday, ano po, madali sa atin mag-share ng good news kung nag-overflow tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Ano po, kung may pagmamahal tayo sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, alam natin na yung pinaka-greatest thing na magagawa natin sa isang tao ay i-share yung gospel. Kasi yan ang magiging solusyon sa tunay niyang problema. Kaya madali lang sa atin yung mag-evangelize, madali lang sa atin yung mag-share. Hindi tayo mahihiya dahil mahal natin ang Diyos at mahal natin ang ating kapwa. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.